Sa ating pong pagsisimula, sama-sama po tayo gumulog sa ating pong Panginoong Diyos. Dalhin po natin ang kanyang banal na presensya. Aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, at pupuling nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito, na muli po ay pinagkati po niyo po yung bawat isang mga kapatid para sumamba, lumalangin sa inyo, Panginoong Diyos. Inaanyayahan po namin sa oras na ito ang inyong pong banal na Espiritu na siyang sumama sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buong paghapon na pagsama mo sa amin. At salamat din, Lord, sa pribilehiyo sa mga ganitong pagkakataon, Lord God, na kung saan sama-sama kami sasamba sa iyo, sama-sama po kami makikinig ng iyong mga salita, at sama-sama kami gululog sa inyong pong banal na presensya. Kaya nga po, Panginoong Diyos, hayaan niyo po na sa gabi po na ito, sa aming pagpupuring pagsamba sa inyo, yung pangalan lamang po ang siya po namin maitaas. Wala kaming pangalan sasambahin at pupurihin, Panginoon, kundi ikaw lamang po aming Panginoong Diyos. Pangunahan mo ang aming mga kapatid, Panginoon, na siya po mauna sa aming pananambahan, at tunay nga po, Panginoon, ang malayang pagpupuri at pagsamba ang siya po namin maranasan. Maging sa pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita, dalangin namin, Lord God, na ibukas mo yung aming mga puso, yung aming mga isipan, Panginoon, at sa ganun po, ibukasan po namin paunawahan yung mensahe mo na ihahatid po ng aming kapatid. Tago niyo po siya sa inyong banal na likuran, Lord God, at ang mga salita ng kanyang po mga bibitawan, tunay nga po, Panginoon, maangking po namin ito at magamit po namin, maging kalakasan po namin, Panginoon, sa aming pong araw-araw na pamumuhay. Maging sa aming sama-sama pananalangin, Panginoon Diyos, kayo po yung siyang sumama sa amin. Sa mga pananalangin namin, Panginoon, sa mga sarili po namin, sa aming po mga kapatid, maging sa mga idululog po namin, Panginoon, ang mga hilingan pa sa pananalangin. Alam namin, Lord, na ngayon palang pinutulog mo na po ito, Panginoon, at sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon Diyos, sa tanging takdang panahon at layo mo, Panginoon, para po sa aming buhay. Maraming salamat po, aming Ama, tunay nga po ang king namin ang katagumpayan ng gabi po na ito sa tulong at paggabay ng iyong pong banal na Espiritu. Ito po aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Sino po dito pinagpala ng Diyos mula noong Lunes hanggang ngayon? Amen. Ariyan niyo po, basahin ko po sa inyo, or i-share ko sa inyo yung devotion ko po kanina. Ay, kahapon pa. Sa Matthew 9 verses 27 to 29. Sabi po rito, Jesus went on from there. Two blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." When they had gotten indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. And 29, then he touched their eyes and said, "According to your faith, will it be done to you." Pansin po natin, bago po pinagaling ni Jesus ang mga bulag na ito, tinanong niya muna kung naniniwala ba kayo sa akin na magagawa ko ito sa inyo. Anong sagot po ng dalawang bulag po nito? Yes, Lord. Same thing po sa buhay natin. Sometimes the Lord, tinatanong na tayo, naniniwala ka ba sa akin na kaya kita pagalingin? Ano po sagot natin? And it will be done to you. Tanggapin mo yan, kapatid. Amen? Sometimes the Lord will ask us, naniniwala ba kayo na kaya kita pagpalaran? Ano po sagot? And it will be done to you. Amen po ba? The Lord, kaya tayong pagpalain, pagalingin ng ating Panginoon as long as nandun yung ating paniniwala sa Kanya. Amen po ba? Tayo po yung sa Panginoon. Imposible sa ating Diyos.
Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kasi bawal ang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay matalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad ng Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad ng gabi na. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad ng gabi na. Sa pangalanan ni Jesus, kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad ng gabi na. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad ng gabi na. Minsan pa yung natin kaya ni Jesus. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalangin. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalad
tanggap na. Sobrang pagpapalay tanggapin na. Sobrang pagpapalay tanggap ko na. Salamat Panginoon sa iyong pagpapalay sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kailanman hindi ka nagtutapos sa amin. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon Diyos. Yes, Lord, may mga pagsubok, may mga sitwasyon ng Panginoon, pero Lord God, salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Lagi ka nandiyan para sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangamba, basta ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, pag-ibig man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliran man, ang lagi kong maawitan, ikaw naman. Kahit kailan biyaya mo sa akin lahing lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pumahal. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangamba, basta ikaw ang kasama, panahon na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliran man, ang lagi kong maawitan, ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako Panginoon, dakila ka naman sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka naman sa langit ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinili
ibigin ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa ating lahat. Ang pag-ibig mo sa amin walang wakas, inibig mo Panginoon, at pinakatapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa ating labing lahat. Ang pag-ibig mo sa amin walang wakas, inibig mo ako. Inibig mo ako, inibig mo ako, salamat po. Isipin ang Panginoon. Napakasarap ng gawin na sabi ko sa inawit ko natin na kahit ako'y ganito, walang katapusan ang pagmamahal ko ng ating Panginoon. Na kahit tayo po ay ganito, patuloy tayong iniibig ng ating Panginoon. At tunay niya po na kahit kailan hindi po nagkulang ng ating Panginoon Diyos. Oh God, salamat po Panginoon. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Lord. Salamat po sa pagpapalang ipinagkitiwala po ninyo sa amin.
Lord, naway maging mabuti at katiwala sa lahat po ng ito, Panginoon Diyos. Matagpuan po ang bawat puso ng bawat sa Lord God na doon. Tapahan, Panginoon, nilingkod, Panginoon, papagamit po sa iyong kahingan, Panginoon Diyos. O God, pagawakin niyo po, Panginoon, ang aming kaharian ay pinagkatiwala po ninyo sa aming Panginoon Diyos. Palawakin niyo po, Lord, ang pagpapalang ang pinagkatiwala po ninyo sa akin. Nalangin po namin, Lord God, na maging daluyan kami na hindi po mapagpapala sa mga taong nakapaligid po sa aming Panginoon. And through the life na ibigay po ninyo sa amin, Lord God, ay makakilala din po sila sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, tunay na ikaw ay nakita mga pangyarihan at walang imposible sa inyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love, for your mercy, Panginoon, sa walang samang pagmamahal na hindi po nararanasan walang puso. Salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa gabi ito. Sa iyo po ang pinakamataas na mapuri at pagsamba. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Lahat? Check? Yeah, praise God po. Diyan pa ako magmamahalas. Thank you. Ako. Ayan, praise God po sa gabi ito. Ayan. Nanalangin po muna tayo para mag-start sa pagbabalik po sa mga conscious. Let's pray. Aming Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Dahil po namin Panginoon na sa gabi ito, kayo po, abang usap po sa amin, Lord God. Pinipinilang po ako pinang-instrumento mo, Panginoon, upang ibahagi po ang iyong Panginoon sa kita sa gabi ito, Lord God. At dahil po namin, Lord, na mangusap ka, Panginoon Diyos, sa higit sa lahat. May pumuhay po namin yung salita, Panginoon Diyos na iba, na ibibigay niyo po sa amin sa gabi nito, Lord God. At dahil po, Lord, nangyari mo malaya kumilos ang banal na Espiritu sa gabi ito, tinatapil po namin ang mga gawa ng kaaway po, Panginoon Diyos. Wala ko pang ipamalit, Panginoon, kundi ang salita mo lamang po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang gabi ito at kayo po matalaw sa amin ng katagumpayan po, Panginoon. Salamat po, ito po ang malangin sa pangalan po, Panginoon Jesus. Amen. Yeah. Yung tipong title for our examination po sa gabi ito is, sabay-sabay na po tayo, stand firm in your faith. Yeah. But the question is, Jan? Yeah. Gaano katatag? Gaano katatag ang iyong pananampalataya? Natanong na ba natin ka sa sarili natin? Or minsan ka na bang tinanong ang kapatid mo, kaibigan mo, church mo, gaano ba katatag or gaano katatag ang iyong pananampalataya? And it's given po that there will be storms sa buhay po natin. Gusto yun lang po natin o hindi, talagang kaharap po tayo sa mga challenging and difficult situations. And tama po ba yun? Wala pong accepted kahit Kristiyano ka pa or kahit hindi ka Kristiyano, maharap at naharap po tayo sa mga challenging and difficult situations po na buhay. And tama po? But tayo po, our goal is to stay standing strong even during po these trials. Alam po natin na bilang Christians, matcha-challenge po talaga yung faith po natin. And gusto po natin na kapag matcha-challenge yung faith natin, gusto natin na maging matatag at hindi tayo madaling matitinag. Amen? And minsan din po, dumarating ang challenge through temptation. Alam po ng kaaway kung kailan tayo tatargetin. At ito po yung mga panahon kung saan ay hinana. Diyan talaga kumikilos po ang kaaway. At alam din niya kung ano yung mga bagay na pinaka
nakakatempt para sa iyo or para po sa atin. Kadalasan din po nahihirapan tayo kapag yung paraan po ng mundo ay taliwas po sa salita ng Diyos. Dahil gusto mong ma-accept sa mundong ito, kaya po ang hirap minsan na palaging gawin o sabihin ko yung tama. Kasi nasa mundo po tayo. And syempre po, nasa-challenge din tayo kapag dumadaan po tayo sa mga mabibigat na pagsubok. Like yung grief, pagkawala, sakit, and disappointment. Lahat po ng ito ay pwede pong magdulot na manghihina or mag-doubt yung faith po natin. Diyan talaga masusubukan po natin kung gaano ka katatag. Amen? Sabi po sa Isaiah 7:9b, ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Inagri po ba tayo dyan? Talagang mabubuwal po tayo kung naging matatag yung ating pananalig po sa ating Panginoon. Dahil sa sobrang dami pwede natin pagdaanan kung hindi tayo nananalig, kung hindi po matatag ang ating pananalig sa Diyos, talaga po mabubuwal tayo. Lalo na po ngayon, di ba? Tumaas lahat po ang bilihin at posibleng hindi na bababa. Pero, salamat dahil meron po tayong Diyos. Amen? And I would like to share po 3 ways to stand firm in your faith. And lalo na po sa panahon ngayon. First po, is we have to know what or whom we are standing. Kailangan natin malaman kung kanino o sino ang ating kinatatayuan. Amen? Sabi po sa Psalm 40, verses 1 to 2, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of my slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet upon a rock and gave me a firm place to stand. Pansinin niyo po yung last part. He set my feet upon a rock and gave me a firm place to stand. Amen? And though inabot po tayo ng Diyos at iligtas siya po tayo, inahawag tayo mula sa hukay at inagay po sa bato. Yung rock po na tinutukoy po dyan ay si Jesus. Amen? Jesus is the rock. Siya po ang matibay na sabigan na pwede po natin tayuan. Amen? Kasi kapag sa putik tayo nakatayo, lulubog po tayo. Pero kung sa bato tayo nakatayo, hindi po tayo lulubog. Amen? Siya ang katotohanan at ang kanyang salita po ay katotohanan. Amen? Kapag nag-challenge po yung faith natin, tandaan po natin na nakatayo po tayo sa bato, which is in Jesus Christ. Ang salita niya po ay matibay natin sa bigyan. Amen? Maraming beses na po natin ginagamit ito bilang sandata po sa buhay po natin. Diba? Every time na meron kang gustong hilingin o ipanalangin sa Diyos, ito agad ang hanapin natin. Amen po ba? Kung meron kang matinding pinagdadaanan, pagsubok sa buhay, ito agad ang kukunin natin. Diba? Dahil gusto natin marinig yung pangungusap po ng ating Diyos. Yan. Kapag nag-challenge yung faith mo, tandaan mo na nakatayo ka sa rock, which is si Jesus. Ang salita niya po ay matibay natin sa bigan, hindi po siya nagbabago ang tulad po ng panahon. Amen po ba doon? Kung panahon po natin ngayon, palagi nagbabago, ang labig-labig po. Pero parang nasa bago natin. Yan. Nagbabago, pero sa Jesus po, He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Manindigan ka at magtiwala sa Kanya na siya pong laging nakasuporta po sa buhay po natin. Amen po ba doon? Praise God po. And pangalawa po, we will have to resist the devil and his lies. Napakaraming kasinungalingan. Ngayong panahon po na ngayon, fake news, kaliwat kaya, scam dito, scam doon.
Minsan, hindi mo na talaga alam kung ano ba yung totoo at sino yung nagsasabi ng totoo. Lalo na po sa social media. Kanya-kanya po silang bato na paniniwala nila, kanya-kanya bato ng mga opinion. Minsan tuloy, hindi mo na alam kung ano ba talaga ang totoo. Yan. Kapag nahihirapan po tayo sa faith natin, magbubulong sa Satan ng mga salita na taliwas po sa salita ng Diyos. And kailangan po natin i-cast down po yun, i-rebuke po yun. Diba, may mga times po na talagang bumubulong ng si Satan sa iyo ng mga maling bagay. And kapag nakita mo na yun, kailangan po natin i-rebuke yun. Kasi hindi po yun galing sa Diyos. Amen? Kaya diba, kapag iba na yung pag-iisip mo, o iba na yung pangaramdam mo, we say in Jesus' name, i-rebuke po natin. Amen po? Yan. I-rebuke ang makaisipan niyo dahil hindi po yung galing sa ating Panginoon, kundi po galing po yung sa sabi po sa unang Pedro, chapter 5, verses 8 to 9, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang yung umuungal at aalin-aligid na naghahanap ng malalapag. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Amen. Napakalinaw po ng mensahe po ng ating Panginoon na yung kaaway nandiyan lang din po siya. Kaya sinabi ni Lord sa buhay po natin, na labanan natin at magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And kapag na-recognize po natin yung mga kaisipan, thoughts, fear, doubts, discouragement, anxiety, and temptation, kailangan po natin piliin na bantayan ang isipan po natin laban sa panunungyan po ng kaaway. At piliin po natin ang isipin yung salita po ng Diyos. Amen po ba? Alam naman po siguro natin kung mali na yung iniisip natin, diba? Kung pangit na po yung iniisip natin, kung hindi na po maganda ang iniisip natin, tanggalin po natin yun, palitan po natin yun ang salita ng Diyos. Amen? Sometimes, bubulong sa'yo ng kaaway, hindi mo kaya yan, kapatid. Mahina ka. Lumayo ka na lang dyan. At hindi po ito totoo. Amen po ba doon? Mahusay, magaling ka, kapatid. Sabi ng ating Panginoon, amen po ba doon? At magtatagumpay po tayo. Amen? Binigyan tayo ng Panginoon ng spiritual armor para tulungan po tayo magtayo at manatili pong matatag. Kapag naramdaman po natin na challenge na po yung faith natin, isuot na po natin yung full armor of God. And ano po yun? Sabi po sa Ephesians 6, verse 13, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagpaglaban pagdating ng araw sa wala kayong masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Amen? Alam niyo po yung habang binabasa ko ito kanina, yung tumagos po dyan sa akin na verse is yung kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa madaling sabi po, kailangan natin gawin yung part po natin. Kailangan isuot po natin at piliin po natin na protektahan po yung ating isipan sa malimong kaisipan. Amen. Kasi kung hindi po natin susutin yung ipinibigay ng yung armor ng ating Panginoon Diyos, talaga po matatalo tayo sa ating kaaway. Kailangan natin isuot ang armor at piliin natin protektahan ang isipan natin mula sa malimong isipan. Ang puso natin mula sa mga pride natin, yung mga lies sa kaisipan, tapos kailangan po natin buhatin yung shield of faith. Amen? Kailangan po maging self-control po tayo. Di ba, minsan kapag galit ka na, minsan mali na yung decision mo sa buhay. Kailangan po maging alert po tayo and on guard na unti-unti ka na palang sinisira sa ginagawa mo, sa nagiging wala kang disiplina sa sarili mo, babad ka na masyado sa social media, wala kang nang magbasa ng Bible, unti-unti ka na palang sinisira ng kaaway. Kailangan po natin maging on guard. Kailangan po natin bantayan po yung ating sarili. Amen po, God?
Na kapag ginawa natin yung part po natin, ang sabi po, pinapagana tayo ni God para tumayo at panatiling matatag. Amen? And further po, last point po, we can waver between faith and doubt. Hindi tayo pwedeng mag-alinlangan sa pagitan ng ating pananampalataya at pagdududa. Again po, hindi po tayo pwedeng mag-alinlangan sa pagitan po ng ating pananampalataya at pagdududa. Kailangan natin malaman kung ano ang pinaniniwalaan natin at bakit natin ito pinaniniwalaan. Para kapag dumating po yung challenges, matatag po tayo sa faith po natin. Why did you decide to follow Jesus? Amen? Bakit mo piniling sumunod kay Jesus? Why do you choose to serve Him? Bakit mo pinili mo maglingkod sa Kanya? And pangatlo, what do you believe about God and His Word? Ano yung pinaniwalaan mo tungkol kay God at sa Kanyang salita? Kapatid, kung hindi mo alam ang sagot sa mga tanong na yan, baka mabilis ka mabuwal kapag dumating na ang mga pagsubok sa buhay. But if you know the answers of these questions, I can say na matatag ang iyong pananampalataya. Amen? Yan. Sa unang hari po, 18 verse 21. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Napakalinaw po. Kung si Lord lang. Kung si Baal lang. Kung ilagay po natin sa panahon ngayon, kung si Lord lang. Kung social media, doon ka lang sa social media magbumabat. Diba? Marami po Diyos-Diyosan ngayon. Diba? Social media pa lang, ubus ang oras mo. Amen? Pakipagpagpag pa lang sa labas, ubus ang oras mo. Marami pong Diyos-Diyosan ngayon. Yung sinabi ko dyan, kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin niyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Minsan po, sa tingin natin, or sa tingin po, nag-aalingan tayo kayo between wanting to follow God and wanting to follow the world. Kung ganito po sigurado kung mahirapan tayo sa faith po natin. Let's say, tanong ka ng Panginoon ngayon, hanggang kailan ka ba magdadalawang isip? Nasusunod sa akin. Kung alam mo na that God is God and God is good, wala na dapat tanong. Ngayon po ba doon? Si Lord na yan eh. Huwag mo kayaan na, kasi kapag pumasok mo po yung nag-aalinlangan ka na, nagdadoubt ka na, makikita po yung kaaway at unti-unti niyang papasukin po yung isipan po natin. At pag dumating po yun, huwag niyo po kayaan ang kaaway na isipin mo na mayroon siyang mas magandang na ibibigay sa iyo sa mundo ito. Kasi mali po yun. Ngayon ba daw? Si Lord ang pwede magbigay ng pinaka-the best po sa akin. Amen po ba? There is only one God, and His name is Jesus. Wala na pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoon lamang. And His name is Jesus Christ. Amen? At siya lang po ang nakakaalam kung ano ang pinaka-the best po para sa atin. Siya lang po ang daan sa buhay, pag-ibig at katagumpayan. Kung titignan po natin yung faith kay Abraham, di ba isa po siyang tao, totoong tao, katulad mo, katulad ko. Binigyan siya or na malaking promise ng ating Panginoon. Pero, konti lang ang ebidensya na nakikita niya talaga yun. But nag-continue po ang Abraham, hindi po siya nagkalilangan. Sabi po sa Roma 4, verse 20, hindi siya nagkalilangan sa pangako ng Diyos. Napakaganda po niyan. Hindi siya nagkalilangan
sa pangako ng Diyos. Di ba, marami po tayong mga promises of God na pinangahawakan. Hindi po? Pero kapag dumating ka na sa sitwasyon, minsan napapatanong ka, tinatanong mo, Lord, totoo ba ang pangako ito para sa akin? Look at Abraham, sabi niya dyan, sabi po sa Romans 4 verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, ano po? Lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Ito po dapat, di ba? Totoo ang salitang ito. Lahat po ng pangako nandito ay totoo at mangyayari po sa buhay natin. Wag po tayo magduda, wag po tayo magkaroon ng pag-aalinlangan. Everything in this Bible po is true and powerful. Kung mayroon po tayong pinahahawak ang salita o promises ng ating Panginoon Diyos, believe it at mangyayari po yan sa buhay po natin. Kagaya po ng naging exhortation ko po kanina, tinanong ni Jesus yung mga bulag. Bago niya pinagaling, tinanong niya muna, kung naniniwala pa kayo na kaya ko itong gawin sa inyo. At sumagot po yung mga bulag sa kanya, yes, Lord, naniniwala kami. It's same thing po sa atin. Baka talungan kayo, Lord, naniniwala ka ba na kaya ko ibigay ang pangako nito sa iyo at mangyayari ito? Baka maging no po sagot natin, o naman po no. Diba? Lahat po na dito ay mangyayari in God's perfect timing. Ngayon po ba doon? Yan. Ayun po. Nasa last part na po tayo. Question po. Buong puso ka ba naniniwala ngayon na kaya gawin ng Panginoon ang lahat ng mga ipinangako? If your answer is yes, sabi ko dyan, stand firm in your faith. Amen. Pantayin po natin yung ating pananampalataya. Bigyan po natin ng papuling palakpakan. Pantayin po na lang. Hallelujah. Aming Diyos naman ang makapangyarihan sa lahat. Pupuwing Panginoon at kapasalamat po kami, Lord God. Thank you for reminding us, Lord God, na matatag ang aming sandigan at ikaw yung Panginoon Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ay nagtatagay ng maraming pangako at ito po yung makapangyarihan at mangyayari po sa tamang panahon na itinagda po ninyo sa aming buhay po, Panginoon. Lord, we are praying right now, Panginoon, every time na matalindahan po ang aming kaisipan po, Panginoon Diyos. Nalay po namin sa pangalan po, Panginoon Jesus, tinatakil po namin ito. Wala po yung karapatang manggul po sa aming kaisipan po, Panginoon. Kaya Lord, nalay po namin na lagi po kami pagharian sa aming puso, sa aming kaisipan po, Panginoon Diyos, upang hindi makipagpasok, Panginoon, na magawa po ng kaaway sa aming buhay, Lord God. Nalayan po namin na sa aming tahanan, ikaw rin po ang siya maghari, Panginoon Diyos. Hayaan mo na malayan bumilis po ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay, Lord God. Salamat po sa gabi nito, Panginoon. Akin po natin ang tagumpay sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Yan, sa gabi nito, tayo po ay lalapit. Yan, ang ating mga papanalangin sa gabi nito. Ayan kung basahin mo po ang unang Juan, chapter 5, verse 14. Sinasabi po dito sa kanyang banal na kasulatan, may lakas loob tayong lumapit sa kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naayon sa kanyang kalooban. Sa gabi nito, tayo po ay umuhan ng ating kapartner. At tayo po ay may pamandaman. Yan, muli po tayo manalangin sa gabi nito. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy ng Ama, ngayon pa lang at noon, kami ay nagpupulit at papasalamat sa lahat po ng aming mga inulog sa iyong banal na harapan, Panginoon, sa umagang ay sa gabi nito. Panginoon, maraming salamat dahil kanina pa lang, Panginoon, marami ka ng mga katulungan, Panginoon, sa lahat ng aming mga inulog sa gabi nito. Kaya kami, Panginoon, ay andoon yung
ito'y mangyayari hindi sa aming mga naisip, Panginoon. Kaya ano man yung mga hiling namin, mga sinambit namin, Panginoon, sa gabi ito, tunay na yung pagtugon, Panginoon, ay inaamin na namin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Patuloy na nilalapit namin sa gabi ito ang kabuuan ng Body of Christ, Panginoon, sa pangunguna ng mga pastor, mga missionaries, mga leaders, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga bawat iglesia na itinatag mo, Panginoon, sa kabuuan ng bayan ng Limay, probinsya ng Bataan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Ay patuloy nga po na ikaw ang siyang malayang maghari, ikaw ang siyang malayang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang magkakaloob palagi ng kanilang mga karunungan at kaalaman, Panginoon. Lagi niyo po silang ingatan at gagabayan at kayo po ang magpuprovide, Panginoon, ng kanilang mga magandang kalusugan, Panginoon, at hindi mo po sila iiwan at hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Magpisa lahat ng mga naisin, Panginoon, ng kanilang mga puso na ikaw lang, Panginoon, ang patuloy na lagi niyo po silang sasamahan, Panginoon, at gagabayan. Panginoon, maraming salamat. Ganun din po, Panginoon, sa lahat ng mga pastor na ginagamit mo po sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, sa GCC, Great Commandment Christian Church, Panginoon, sa pamumunan ni Pastor Dan, Pastor Erwin, Panginoon, Pastor Rodel, Panginoon, at kay Pastor Raul, Panginoon. Patuloy nga po na malaya kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa mga pastor na ito, Panginoon. Huwag niyo po silang iiwan, Panginoon, sa mga oras na ito. Lahat po, Panginoon, ang mga naisin nila, mga pangangailangan nila, maging kagalingan, Panginoon, physical, emotional, lalo tigit yung spiritual, Panginoon, at lalo at ilay niyo po sila sa lahat ng mga tukso ng sanggunitan ito, Panginoon. Lord, purihin ka, sambahin ka, dakilain, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon, at patuloy mo silang ibaba habang ikaw, Panginoon, yung kanilang mga inataas, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa darating na Sabado, sa ating pupuntahan, Panginoon, na seminar, ayun pa lang, ihanda mo na po, Panginoon, yung magandang panahon, Panginoon, yung lahat po ng mga magsisipag-atin at lahat po ng mga gagamitin mo, Panginoon, sa mga oras na to, magiging yung lugar po na aming pupuntahan, ngayon pa lang ihanda mo na po ito. Kaya alam po namin, Panginoon, ang gawain ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya ngayon pa lang nasuturi at nagpapasalamat na po kami sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Muli po, Panginoon, patuloy na tataas namin ang aming offering sa lubi ito. Pagpalain po yung mga trabaho na meron ng bawat sa Panginoon, yung kalusugan, magandang kalusugan, yung magandang pangatawan, Panginoon, at pagpalain mo lahat, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, mga negosyo, Panginoon, tunay na bless mo, Panginoon, at ubuhos mo, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa gabi nito. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa gabi ito. Amen. Sa katulungan po ng ating gawain. For our announcements po, NDC 101, yan sa darating po Saturday. Yan. Ang gawain po na ito is 9 a.m. hanggang 5 p.m. So, ang content po natin para po is alas 8 ng umaga po. Po? 8? Opo, 8. Di po 9 a.m. po to 5 p.m. po yung start ng gawain. Content po namin sa 8. Yan. May kanya-kanya po tayong service. Pili na lang po kayo kung ano yung sasakay na hindi po. Nag-message ko lang po sa inyo kung ano po yung sasakay. Mahal po ang hindi lang po. And for praise and worship team, ang practice po natin is Friday, 3 p.m. po ang band, 4 p.m. po ang ating
full team. And balik Saturday po, wala na po tayo practice tayo po sa gawin na ITC 101. Sa lugar po yung pala sa penal po. Ayan po. May special announcement po po kayo, sir. Wala na po. Ayun pala, t-shirt po na susutin. I-announce wala po. May-message na lang po. Para i-check na lang po ang PGC. Hindi na po tayo magdadala ng bawang po sa bawang may lunch na po yun. Sige po, tayo po tayo. Gusto po tayo sa panalangin natin, Pastor. Yes, sige po, tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay nga po Panginoon, nagpupuri at papasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan na aming pong pagpupuri, pagsamba, sa pakikinig na inyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa inyong presensya na patuloy pong pinaparaan sa aming pong kalulog namin. Salamat din po Panginoon sa mga aming pong mga naidalangin po Panginoon, mga prayer item, naging aming po mga personal na prayer request po Panginoon. Salamat. At alam po namin, ikaw po ay siyang magbibigay po ng katugunan sa lahat ng aming po dinalangin po na ito. Salamat po Panginoon at maging sa bawat isa po sa amin na sa aming pong pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin na patuloy niyo kaming ingatan, samahan po Panginoon sa aming pong pag-uwi, makarating po kami sa aming puntahan ligtas at pagdating po namin yung aming pong mga mahal sa buhay na namin po yung kalap sa kanyang pong mga puso. Salamat po Panginoon sa aming pong mga pagsasalusaluhan. Patuloy, napakabilisin niyo po ito, magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spirit, mga physical na pangamutawan at magamit po namin po Panginoon para po sa aming pong mga ginagawa at paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po Panginoon. Agad po namin ang patuloy at tagumpay ng gabi po na ito sa mga nalalabing oras po na ito na ikaw po sa magbibigay magpaparanas ng mga katagumpayan po Panginoon para po sa aming pong mga buhay. Salamat po. Naway taglay ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at pagsama sa Santo Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. And God bless po.